5 cold behaviors para respetuhin ka niya instantly. Yes, utol. Matitiyak ko sa inyo kapag may ganito kang behavior ay sigurado mas lalong aangat yung pagbibigay niya sa iyo ng respeto. Or in the first place ay hindi mawawala talaga yung respeto niya sa iyo. Yes, susundin nyo lang po yung sasabihin ko dito. Okay? Bilang isang panlalamig na behavior. So una sa lahat ay huwag mag-explain kapag kine-question niya ang sarili mo. Yes? Ito mga utol, kapag siya mismo ay parang hindi rin ka panipaniwala or parang hindi mapagkatiwalaan yung pagkatao niya, huwag ka rin mag-explain about sa sarili mo. The more kasi na nag-e-explain ka ay parang mas lalo mo pang pinapakita na hindi ka totoo. So pero kapag tahimik ka lang, hinahayaan mo na siya ito yung mag-seek, na siya ito yung kumilala pa sa iyo ng sobra-sobra or ng mas higit pa, ay mas lalo talagang aangat yung respeto niya sa iyo. Kasi parang confident ka lang para sa sarili mo eh. So talagang tataas yung respeto ng tao sa iyo. Okay, copy? So yun, and then ito, yung pangalawa natin ay tumahimik kapag hindi ka nire-respeto. Halimbawa na lang yung partner mo, may ginagawang kabalastugan, niloloko ka, inaaway ka, or whatsoever, sinisigawan, minumura, then wala kang ibang gagawin kundi tumahimik. Zip your mouth. Wala kang any na salita or wala kang malang salitang ibibigkas. Tahimik lang utol. Zero talaga. Wala kang ibibigkas na salita dito. Dahil sigurado, siya lang mismo ay titigil, tatahimik, or tatalikod. Hayaan mo lang siyang mag-isip na mag-isip. Kasi the more na wala siyang salitang nasagap sa'yo na kahit ni isa, ay at the same time utol, habang siya ay nag-iisip, mas lalo pong aangat yung pagbibigay niya ng respeto sa'yo. Rerespetuhin ka talaga niya kasi hindi niya alam kung ano yung mga pumapasok sa iyong isipan. Hindi niya rin alam kung ano yung magiging next plan mo. So yun po, ganun po ka-powerful ang pagiging matahimik. Nakuha? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is huwag humangad ng validations or explanations. Yes, keep in mind na dapat ganito lagi yung mindset mo. Na huwag kang palaging maghangad ng explanations. The more kasi na hindi ka palaging nagtatanong, hindi ka naghahabol, yung tipong parang habol ka ng habol, lalong-lalo na kapag inaatrasan ka na or inaayawan ka, so syempre, ang una mo talagang magiging response sa kanya, hahabulin mo siya para kumuha ng validation. Bakit mo nagawa ito sa akin? Ano ba yung meron? May pagkukulang ba ako? Pero kung tahimik ka lang, di ba ganun kasi ang mangyayari eh. Pero kung tahimik ka lang, ay tiyak utol, mas lalo pang aangat yung respeto niya sa'yo. Uy, grabe, hindi man lang siya naghabol. It means, parang wala lang din sa kanya. Parang ayaw niya rin pala sa isang katulad ko na umaatras sa kanya. Yes, kapag hindi ka kasi nagsisik ng validation utol, ay again and again, mas lalo pong umaangat yung value mo dito. Mas lalong nagpapahiwatig na mataas yung level ng iyong confidence. Nakuha? So yun po yun. And then ito, yung pang-apat natin is set boundaries nang walang pag-aalinlangan. Kapag umatras man kayo, kapag naglagay man kayo ng limitations, huwag na po kayong magdadalawang isip. Yung tipong umatras ka nga, ginawa mo yung no contact, pero kahit paano utol, may 1% ka pa rin binibigay na oras or panahon sa kanya. Nagre-response ka pa rin, nagta-thumbs up ka pa rin, nagsisin ka pa rin. Ng mga bawat pagpo-post niya, sa stories niya, sa my days niya, or sa mga bawat messages niya. Kasi habang umaatras ka, and then kapag still nagiging responsive ka pa rin, and still na parang andyan ka pa rin naghihintay, ay nagpapakita lang ito na yung pag-atras mo or yung pag-set mo ng boundary o ng boundaries ay parang may pag-aalinlangan ka pa. Parang hindi mo pinaninindigan. Paulit-ulit ko po itong sinasabi na napaka-importanting bagay po kapag meron kang paninindigan. May isang salita pagdating sa larangan ng pag-iibigan. Sa isang relasyon utol. So again and again, set boundaries ng walang pag-aalinlangan. Diretsuhin mo. Okay? So yun, and then ito,
Yung panglima natin or yung panghuli na rin ay show zero reaction kapag inaaway ka. Yes, kapag inaaway ka utol, subukan mo na huwag kang mag-react. Huwag kang magpakita ng emosyon. Yung tipong tumutulo yung luha mo, no, hindi ka nga nagsasalita pero napapaluha ka na. Huwag ganon. Subukan mo itong pigilan. Inhale, exhale ka lang. No? Huminga ka ng malalim. Kasi for sure utol, hindi po tatagos yung luha sa iyong mga mata. Hindi po yan tutulo kapag mag-inhale, exhale ka lang. No, mag-relax ka lang. Kasi ang pagkakaroon ng or yung pagiging kalma or kalma ka lang sa lahat ng mga sitwasyon ay mapapanatili mo po or mapipreserve mo yung respeto ng ibang tao sa iyo. Yes, ganun po ka-powerful utol. No, yung katahimikan. Ang panlalamig kasi talagang sadyang ginagawa ito or ina-apply sa relationship. Diba kung napapansin ninyo, lalong-lalo na kapag nagloloko yung mga partner ninyo, nagiging irritable, no, nagiging malamig, ayaw na magpagalaw, ayaw na tumabi sa'yo. So ngayon, ikaw, as nagtataka and naku-curious, is parang tumataas pa lalo yung pagtingin mo sa kanya. Diba? Tama? Na parang mas lalo mo siyang nire-respeto. Na ayaw mo siyang guluhin, okay, parang hinahayaan mo na lang and then, nagiging sunod-sunuran ka na lang. So ganun po ang nangyayari. So pero kung ikaw, kagaya nga neto, hindi ka man nagloloko, hindi man sa panloloko din, pero kapag hindi ka nire-respeto ng isang tao, lalo na ng partner mo, and then marunong kang umalma, marunong kang umaray, marunong kang mag-set ng boundaries, ay tiyak utol, no? Mapananatili mo yung pagbibigay ng respeto ng partner mo sa iyo. Kasi yung respeto utol, napaka-importanting bagay po nito pagdating sa pag-iibigan talaga. Kasi once na masira ito, dito ka po niya mas lalong aapak-apakan. So, nasa sa atin lang po kung paano natin pinapakita, kung paano din natin nire-respeto yung ating sarili. Sa pamamagitan talaga din ng behavior na pinapakita natin sa kanila. Okay, nakuha. So yun lang po. Once na ma-master nyo po yung lahat ng mga pinagsasabi ko dito, na habang kayo ay nanlalamig and then ginagawa nyo yung mga bagay na ito, yes, magagarantiya ko sa inyo mga utol, mas lalo kang re-respetohin ng partner mo. Magiging forever po yan kapag ganito ka palagi sa kanya. Copy? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo and ako po mismo ang makakausap ninyo. And sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na dito sa YouTube channel namin. Okay? Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!